Mga kababayan, talagang makapagmura ka. Pag mga ganitong balita, yung mababasa mo, mapapanood mo. Dahil nga ba para bang, ano ba ito ngayon? Martial law na ba tayo ngayon? Kanino na ba talagang batas ang nasusunod ngayon dito sa ating bansa? Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, dismayado nga itong si Senadora Amy Marcos. Dahil nga kahapon mga kababayan, nagkaroon ng Senate hearing. Ito nga'y kaugnay sa illegal na pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. May nakuntim kahapon itong si Ambassador Marcos Lacanilao. Pero alam nyo ba mga kababayan, hindi man lang pinawisan kahit isang botel ng pawis na lumabas kay Lacanilao mga kababayan. Pinakawalan kaagad dahil nga hindi pinirmahan ni Senate President Chis Escudero mga kababayan. Itong si Escudero na alalay ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Halatang halata naman na talagang napakasinungaling. At gusto nga sana natin na makuntim mga kababayan itong si Gerald Torre at itong si Boying Remulla. Kitang-kita nyo naman kung paano sila magsinungaling. Under oath mga kababayan ha. Pero kitang-kita natin kung paano sila magsinungaling sa harap ng taong bayan. Hindi na lang sa mga senador. Sa taong bayan talagang akala nila, di natin alam kung ano yung mga nangyayari. Paikot-ikuti na lang nila tayo. Ganon na lang. Ito nga mga kababayan, ayon kay Senadora Amy Marcos, dismayado itong si Senadora Amy Marcos nga dahil nga hindi pinirmahan itong si Senate President Chis Escudero ang contempt order laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. Sa kabila ng pag-aproba ng Senate Committee on Foreign Relations na siya mismo ang namumuno. Ito si Senador Amy Marcos, committee niya yan. Aprobado. Hindi ba pang insulto yan? Aprobado ni Senador Amy Marcos na i-contempt. Pero pagdating sa Senate President, hindi pipirmahan. Anong klase yan? Hindi naman ito mga kababayan. Ito magbabasa tayo ng ilang mga komento mula sa ating mga kababayan. Talagang nagpapakita, galit na itong ating mga kababayan. Ano ba bang maasahan natin sa pamahalaang ito? O ito, mula kay Froilan Molino. Balimbing din pala, ma'am, utos-utusan lang ng amo. Talaga namang utusan yan. Pinapahawak nga lang sa baso yan. Senate President ka, senador ka, tapos gawin ka lang tagahawak pala ng baso. O ito pa mula kay Anra. Waiter at taga Silbi na lang siya sa mga amo niya ngayon. So disgusting. Talaga naman. Waiter talaga yan. O mula naman kay Nira Janjan. Nairi Janjina. Simher. Nakakadismaya. Kala ko ba siya? Yun pala may tinatago din. Never again Chis. Maghintay ka Escudero sa sunod na eleksyon. Anak ng patingkang tao ka. Sarap mong pagmumurahin. Makapagmura ka talaga. Dahil sa mga ganitong klaseng mga natin, mga namumuno sa ating bansa. Mula naman kay Gina Ho. Same tayo, wala na ang dating Chis Escudero. Ito naman mula kay Clar Ala. Huwag na maghiring kung ganun lang. Sayang, akala ko magaling siya. Ibinubuto ko pa naman siya palagi. Nadismaya.
Ibig sabihin, sa sunod na eleksyon, wala nang boto galing kay Clar Ala. Tama nga, into na yung mga ano na yan. Sinitiring na yan. Yan sa Congress, mga hinayupa kayo dyan sa Congress. Pag yung vlogger, hindi dadalo. Pag magsalita, pag hindi nila magustuhan, yung sagot, iko-contempt nila. Tapos itong halatang-halata naman ng mga sinungaling itong mga hindot na ito. Papakawalan ka agad. Hindi malang uminit yung puwit. Talaga naman nakakadismaya mga kababayan. Mula naman kay IB Ginobatin. Nako, dasal lang ang makapagtigil sa mga yan. Only God knows. Kaya doon tayo hingi ng tulong sa taas. Mabuti kung matatablan ka agad yan. Hindi naman makakarama ka agad yan. Hindi naman katulad pag lagyan mo ng sili ang mga puwit na yan, mga puwit niyan, anghang ka agad. Pag yung karma, may karma mang darating sa mga pero matagal pa. Wala naman kay Rolando Bulambot Hermoso. Tama po talaga kayo, ma'am. Dasal na lang po talaga sana magkaisa lahat ng mga ordinaryong Pilipino na pumili kung sino ang iboboto nila. Huwag tayong ibang sandata ngayon, kundi boto na lang. Boto na lang to talaga natin binababoy na po nila masyado ang Pilipinas. Tama talaga. Nakaaganti tayo sa pamamagitan ng hindi natin pagboto sa senatorial candidate ng alkansya ng bagong Pilipinas. Huwag nating iboto yung mga yan. PDP street tayo para makaganti tayo sa mga hinayupak na ito. Grabe. Pambabalahura na yung ginawa nila sa ating bansa. Pundo ng PhilHealth, ninakaw. Bakanting BICAM report. Kung ano-ano pang mga ayuda dyan. Korupsyon. Matindi. Tapos sinasabi nila, bumababa yung crime rate sa ating bansa. Talaga naman makapagmura ka talaga mga kababayan. Isang buntis, sinaksak, iniwan sa may basurahan. O yung isang business, Chinese national, kinidnap, pinatay. Kasama yung kanyang driver, pati driver na walang pira. Driver lang nadamay. Dito sa amin, isang linggo lang yung pagitan, dalawa yung patay, binaril. Asan yung bumababa yung crime rate? Kayong ating mga kababayan, hindi nyo na kayang bilugin dahil alam namin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. O ito pa mula kay Tom's Edit. Tandaan nyo yung si Escudero sa 2028, si panigurado magkakandidato yan. Doon na lang tayo babawi. Yan na lang talaga yung ating magawa. Ito naman mula kay Roxanne Sinining Nas. Dapat wag na mag-hearing kasi masasayang lang kayo. Mga ginastos nyo tuwing hearing. Wala namang nangyari, masyado kayo nakakadismaya. Mga nasa gobyerno, ikaw si Escudero. Sa sunod na pagtakbo ka, hindi ka na ibubuto ng mga tao dahil sa ginawa mo ngayon. Grabe, sobrang galit ng ating mga kababayan kay Senador o Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Talagang totoo pala ang sinasabi nila. Na itong si Escudero ay alalay ni Elisa. Siguro, nabulungan ka agad. Oy, Chis, wag mo nga pirmahan yan. Pakawalan mo yan. Kasi yan ay isa sa mga nagplano kung paano makidnap si Pangulong o dating Pangulong Duterte. Talagang halatang-halatang sa buwata ng mga hindot na ito. Wala naman kay Crislin Abil Yanusa. Lagi pa naman nauuna yan. Hinahanap ko pagdating sa butuhan sa senador. Okay, minus.
Akala ko rin magaling to eh. Kaso balingbing to mga kababayan. Kung maalala ninyo, itong si Chis Escudero ay tagapagsalita ito noon. Kaya sumikat ito eh. Tagapagsalita ito noon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Tagapagsalita ito noon mga kababayan. Kaya nanalo itong senador eh. Kasi doon siya sumikat nung panahon ni Pangulong Estrada. Ikaso nga lang, nung nakita niya na itagilid na, itong si dating Pangulong Joseph Estrada, kumalas na ito mga kababayan. Iniwan niya na. Bumalingbing na ito mga kababayan. Talaga naman itong mga tao na ito, talagang wala kang pwedeng makapagtiwalaan dyan mga kababayan. Halos lahat ng mga politiko, mga balingbing, mga gahaman sa pira, mga gahaman, mga kurako. Isa lang yung mga yan. Yung iba naman, mayroon naman dyan sa Malacanang, ayaw naman magpa-drug test. Tapos yung tagapagsalita na si Atty. Claire Castro, bordagulan din pag sumagot. Puro na lang alibay, puro lang kunwari, kung sino ba yung nag-request. Alam mo ba, hindi siya active sa social media. Vlogger yan. Alam natin na alam niya yung sigaw ng ating mga kababayan. Ito naman mula kay Datuhay din Kabuntalan. Yes, dapat tandaan Escudero. Kakandidato yan sa 2028. Tandaan natin talaga yan. Mula naman kay Sonia Basta, di na yan makapagpakita. Di na yan manalo. Oh, di talaga mananalo yan. Ito naman mula kay Aida Estanio Tolentino. Yes, kaya nga Both Street kami PDP kasi maimpit si Sara pag ilan lang ang PDP makapasok. We need at least 9 senators para sip si Sara si Ruben lang andyan. Yan din yung isa sa mga bantayan talaga natin. Kasi gusto talaga nila mga kababayan natanggalin lahat ng mga Duterte sa ating pamahalaan para magawa na nila lahat ng kanilang kagustuhan, yung pangungurakot, yung paggamit ng pinagbabawal na gamot. Excuse me. Maging bangag. Ito na nga yung bangag na Pilipinas. Hindi bagong Pilipinas. Bangag na Pilipinas. Tapayag ba kayo nun? Na bangag ang Pilipinas. Hindi bagong Pilipinas. Bangag na Pilipinas. Kayo na lang muna ang maging bangag. Mga hinayo pa kayo. Ito naman kaya Stephen Nicholas Washington. Wala na din pati resulta sa eleksyon. Manipulado na yan. Sila na bahala maglagay ng kanilang ilalagay na mananalo. Yan ang putragis na talaga pag mangyari yan. Talagang isang malaking kalukuhan na yan mga kababayan. Ito naman mula kay Vanessa DC. So useless ang pagdinig ng Senate dahil yung Senate President hindi na nakasuporta sa mga members ng Senate at sa desisyon. So useless, wala nang batas sa Pilipinas. Grabe na talaga. To the highest level na ang kawalan ng batas sa Pinas. Wala nang paggalang. Ay totoo yan. Talaga naman. Makapagmura ka nga lang mga kababayan pag nakikita mo, nababasa mo yung mga ganitong mga balita. Ay nako. Yun ang andito lang muna Talaga namang mga walang hiya itong mga tao na ito. Yun ang mga kababayan bago tayo magtatapos. Tandaan natin, Chis Escudero, asawa ni Heart Evangelista, naalalay ni FL Lisa Marcos, natawan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Yan yung ating Senate President ngayon na walang bayag. Kapon ito mga kababayan, kapon. Kinapon yan si Chis Escudero kaya walang bayag. Kaya ganyan siya kaduwag. Takot. Pag pirma lang, ayaw pirmahan.
O itigil na yung mga hiring-hiring dyan. Wala nang kwenta. Walang saysay. Nagsasayang lang ng pundo. Pundo ng kaba ng bayan. Idaan na lang natin ito sa eleksyon. Hirap naman kasi pag gumawa tayo ng dahas. Pag marinig ng Manila na, sige, gagawa tayo ng ganito. Kakasuhan ka naman. Talaga naman. Yun ang naman, dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay dito tayo sa may bandang baba. Sana ba ito shoutout dito sa atin? Shoutout kay Christina Ramos. Shoutout kay Renry Circe Baria. Shoutout kay Luisito Pigurao. Shoutout kay Maria Tabliso. Shoutout kay Romeo Conrada. Member Jeffery Religious ng Pulilan baka kay Ma'am Joyce ng Japan. Idisa Vorby. Shoutout Joel Tadio. Joel Tadio. Conrad Duidia. At kay Jomer Sandro. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.